Mga kabayan, maraming natuwa at marami din namang hindi nagustuhan ng ilang grupo ang inilabas ni Espe Escudero na proposed calendar date of impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte. Lumalabas kasi na sa halip na mapaaga ang trial ay umatras pa ito ng mahigit 5 buwan kung saan ay sinabi ni Escudero na sa July 30 pa uumpisahan ang trial sa kaso ni BP Sara. A proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasyahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato, hindi ito yung mangyayari na talaga, pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba, in 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na, at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila, at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Bagamat proposed calendar pa lang ito ni Espe Escudero, agad naman na nagbigay ng reaksyon at pagkarismaya itong isang senador dahil mas gusto nilang maumpisahan agad ang trial as soon as possible. Maliban kay Senator Coco Pimentel na sumulat kay Espe Escudero para madaliin ang trial, isa rin si Senadora Risa Hontiveros ang tila nadismaya kay Escudero. Ayon sa senadora, pagpapakita ito ng kapabayaan ng mga senador at pamunuan nito dahil sa pagpapaliban sa impeachment trial kay BP Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senator Risa Hontiveros makaraang igiit na tungkulin nilang magkasa ng impeachment trial sa lalong madaling panahon dahil sa di umano ay mandato daw ito ng konstitusyon. Sa inilabas na sulat ni Escudero, sinabi niya na binigyan din niya ng kopya ang Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez Jr. at sa Office of the Vice President sa pamumuno naman ng nasasakdal na si Inday Sara Duterte. Ito ay para sa kanilang impormasyon, reference at kaalaman. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na iniso ko na ina-assign ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan, pinagbigay alam din namin sa Kamara, sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez, at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference, at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi secret. Samantala, sa kabila ng inilabas na proposed calendar ng Senate President, samot-saring opinyon at espekulasyon ang kumakalat ngayon sa social media dahil posibleng mabago pa ito at posible ring mabasura depende sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Sa nilabas kasi ni Senate President Jesus Escudero na impeachment calendar, July 30, 2025 pa sisimulan ng Senado ang aktwal na paglilitis. Bale, 5 buwan pa po ang ating iintayin. Pero ang lahat ng ito iikot sa isang malaking tanong. Paano po kung magdesisyon na ang Korte Suprema? Ang Korte Suprema ba ay may kapangyarihan na madaliin o kaya ay harangin ang paglilitis ng impeachment court? Natatanong po yan dahil ang Korte Suprema ang tinatawag po natin parati na final arbiter na pwedeng magbaliktad ng mga desisyon ng Kongreso at ng Pangulo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na sa July 30 pa maumpisahan ang trial sa kaso ni BP Sara? O dapat mas mapaaga pa ito, bunsod na rin ang kahilingan ng ilang senador at congressman? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Samantala, posible namang umpisahan na raw sa July 30 ang impeachment trial ng Senado kay Vice President Sara Duterte. Ilang buwan yun mula ngayon? Matagal-tagal, mga 2.5-3 months. Hindi, hello, 5 buwan. Ay, naku po. Yung Alright, mismong March, simula. April, May, June, July. Oh, more than July, 3 months pa. Excuse me. July 30. Oo, ang simula. So, 6 months. Oo, sarap. Hindi kaya kayo lugi doon?
O ikaw naman, mukhang marami silang kailangan paghandaan. O ito na nga po mga Kasi kapatid. magbabakasyon pa kami ni Mrs. Ayun na nga. Base nga po sa proposed schedule na inilabas si Senate President Jesus Escudero sa June 2 na magbabalik ang sesyon ng Senado. Ipepresenta sa plenaryo ang articles of impeachment at aaprubahan ang impeachment rules. Kinabukasan, magkakaroon naman ng convene para nga sa impeachment court. Manunumpa ang mga tatayong senator judges at susundan ng paglalabas ng summons at pagtanggap ng pleadings. Itinakda naman ang pre-trial sa June 24 hanggang June 25. Habang sa July 29, manunumpa ang mga bagong halal na senador bilang senator judges bago nga simula ng aktual na paglilitis sa July 30. Ang paglilinaw ni Escudero, hindi pa ito ang siguradong mangyayari dahil, malay mo naman mapaaga. Malay mo naman, next Mapaaga year na. ng Ay! Naku naman, mas matagal yun. Paglilinaw nga po ni Senate President Jesus Escudero, hindi pa ito ang siguradong mangyayari dahil aaprubahan pa ito ng kanyang mga kapwa-senador. Sari-saring petisyon na po ang inihahin na magkabilang panig sa Korte Suprema tungkol po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Merong dalawang petisyon mula kay VP Sara at kanyang mga kampe na nagkwe-question sa legalidad ng pang-apat na impeachment complaint laban po sa Vice Presidente. At meron namang isa pa mula sa kabilang panig naman para pilitin ng Korte Suprema ang Senado na simulan na agad ang paglilitis kay VP Sara. Ang nasa gitna po ng lahat na ito ay ang Senado na tatayong impeachment court. Sa nilabas kasi ni Senate President Jesus Escudero na impeachment calendar, July 30, 2025 pa sisimulan ng Senado ang aktwal na paglilitis. Bale, 5 buwan pa po ang ating iintayin. Pero ang lahat ng ito iikot sa isang malaking tanong. Paano po kung magdesisyon na ang Korte Suprema? Ang Korte Suprema ba ay may kapangyarihan na madaliin o kaya ay harangin ang paglilitis ng impeachment court? Natatanong po yan dahil ang Korte Suprema ang tinatawag po natin parati na final arbiter na pwedeng magbaliktad ng mga desisyon ng Kongreso at ng Pangulo. Pero sa 1987 Constitution kasi, ito po ang nakalagay. Ang Senado lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng kaso ng impeachment. The sole power to try and decide all cases of impeachment. Sa tingin po ni dating Senate President Franklin Drilon na nagsilbi sa 2 impeachment courts, pag nag-convene na po ang impeachment court, wala na raw ibang maaring makialam o manghimasok sa mga desisyon nito, kahit pa ang pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Yun lang, ang ideya po na ito ay hindi pa po nasusubukan sa aktwal. Ito pa, paano lang kung sakali na maglabas ng TRO ang Korte Suprema habang umaandar na yung impeachment trial sa Senado? Sa tingin ni Drilon, kung mangyari po yan, ay magkakaroon po tayo ng constitutional crisis dahil malamang na hindi papansinin ito ng impeachment court, yung utos ng Korte Suprema. At kung mangyari yon at kung magkasubukan ng dalawa, sino kaya ang masusunod? In fact, nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them, among others, of the position taken by the Senate President as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number 2, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasyahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato, hindi ito yung mangyayari na talaga, pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba, in 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na, at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila, at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na inaasahan ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan, pinagbigay alam din namin sa Kamara, sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez, at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference, at kaalaman sa interes ng pagiging transparent.
Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya lang, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, edi pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon, ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Then, sir, pwede, ano yung nakakalendaryo? Ano yung sa calendar, Makukuha sir? nyo din nakalimutan ko. Pero para, sir, may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na ring pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa Rules of Court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath sa June. Na hindi I mean, mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn, as Dalawang senator oath. judge. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. So kung July 30 yung likely na pag-trial, kailan, sir, mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean, yung magko-convene kayo as impeachment court? Kasi diba, sir, after the oath, sir, magko-convene na kayo sa impeachment court? Dalawa nga yun eh. June 30, anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na ba yun? Convene na kayo sa impeachment court? Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court.
Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magko-convene? Magko-convene kami twice under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho kaugnay ng pag-issue ng summons sang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29, mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30, magko-convene yung impeachment court. Mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body. And then, immediately after, you Depende sa mayoriya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So, magko-convene na kayo. I'll give you an example din pa. Ikaw naman. Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. Clearly, hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba? The following day na kami mag-o-open ng court, if ever, ng July 30. Proposed yun, ha? Lahat to proposed. Again, pinag-uusapan natin lahat to ilang ulit na. Sinulat lang namin para mas maintindihan. Magko-convene ng Senate pag-resume namin, most likely nga July 3. Sabi ko, di ba? June 3. Wala namang session ng July 3. Kayo naman, Dahil sa June. tinanong ko yung iba hindi naman din nila gusto at busy din how can it be an all-senator caucus when some are traveling and some are abroad, and some are not available and some aren't interested? And as I said, kahit anong gawin namin, hanggat walang sesyon, wala namang kaming masisimulan. Whatever we agree on will not be official because whatever vote we take can still change once we resume and or convene. At nais ko lang iwasto yung sinabi ni Senator Risa, narinig ko yung salitang delay. We are not delaying it, excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings we're undertaking, which will in turn result in more delays. Paano ko sila matatanong kung interesado sila kung hindi ako nag-reach out sa kanila? Siyempre, I messaged them, I talked to some of them. Of course, I needed to contact them about it. Number two, again, ano mang mapag-usapan namin, ganon din naman hanggat hindi kami nagre-resume, baliwala din at walang mangyayari. So, and unless all are actually available, then we can call one. Go, ma'am. Another question po. Under what conditions can the Supreme Court intervene in a forthwith direction po? In a? Forthwith direction. Directive, rather. There is a pending petition before the Supreme Court for mandamus. I just don't know if they will intervene or not. The Solgen will represent us in that case. Our deadline to file comment through the Solgen is on Monday next week, March 3. But the court has not yet intervened. That they have required us to make a comment is not intervention in my books. Hindi pakikialam at panghihimasok yun. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. At gagawin din namin yung aming trabaho sa pamamagitan ng pagsumite ng comment sa Supreme Court dahil nire-require kami. SP, in the past po ba, past impeachment trials, was there any event po na or involved na nagkaroon po ng question doon sa forthwith orders? No. Nagkaroon ng question sa forthwith sa impeachment court mismo.
particular ng impeachment trial na nasa sulat na binigay ko sa inyo ni dating Pangulong Estrada. Pinagdebatihan ni Senator Rocco na sinabing immediately dapat at ni Senator Miriam na kinlaro ibig sabihin ng forthwith na binahagi ko sa aking mga kasamahan sa Senado. At ang impeachment court at magsisilbing president ito. Ang impeachment court ng panahong yon kinatigan ang posisyon ni Senator Miriam Santiago.